Mula sa mga sinaunang kasulatan hanggang sa mga kwentong bayan, ang ideya ng mga nahulog na anghel ay nabihag ang ating mga imahinasyon. Ang mga celestial na nilalang na ito, na dating naliligo sa banal na liwanag, ngayon ay gumagala sa dilim. Ang kanilang mga kwento ay nag-aalok ng isang sulyap sa walang hanggang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ngunit ano ang nagtulak sa mga nilalang na ito ng liwanag na sumuway sa langit at bumagsak sa lupa? Ang mga sagot ay matatagpuan sa mga dayandang ng mga sinaunang teksto at ibinubulong sa mga hangin ng mitolohiya. Sa iba't ibang relihiyon at mitolohiya, ang mga nahulog na anghel ay madalas na inilalarawan bilang mga celestial na nilalang na dating bahagi ng isang banal na kaayusan, ngunit pinalayas dahil sa kanilang mga pagkakasala. Ang konsepto ay nag-iiba sa iba't ibang sistema ng paniniwala, ngunit ang karaniwang sinulid ay nananatili sila ay mga anghel na nahulog mula sa biyaya. Sa tradisyong Judeo-Kristiyano, ang mga nahulog na anghel ay madalas na naugnay sa paghihimagsik ni Lucifer laban sa Diyos. Binanggit sa tradisyon ng Islam si Iblis, isang anghel na tumangging yumukod kay Adan, na humantong sa kanyang pagpapalayas mula sa paraiso. Ang mga salaysay na ito ay nagsasalikay ng mga tema ng pagmapaas, pagsuway at mga kahihinatnan ng pagsuway sa banal na awtoridad. Ang mga nahulog na anghel ay nagsisilbing mga babala na nagpapaalala sa atin ng potensyal para sa kadiliman kahit sa loob ng mga nilalang ng liwanag. Ang kanilang mga kwento ay nagtataas din ng mga katanungan tungkol sa malayang kalooban, ang kalikasan ng mabuti at masama, at ang maselan na balanse sa pagitan ng pagsunod at malayang pag-iisip. Marahil ang pinakakilalang nahulog na anghel ay si Lucifer, na madalas na inilalarawan bilang sagisag ng paghihimagsik at tukso. Minsan isang maningning na anghel na kilala bilang tala sa umaga, ang kwento ni Lucifer ay isang trahedya na kwento ng pagmamataas at ambisyon na humahantong sa isang mapangwasak na pagbagsak mula sa biyaya. Ayon sa tradisyong Kristiyano, si Lucifer na hinihimok ng kanyang pagnanais na maging kapantay ng Diyos ay namuno sa isang paghihimagsik laban sa langit. Ang gawaing ito ng pagsuway ay nagresulta sa isang kosmikong labanan na sa huli ay nagtapos sa pagpapalayas kay Lucifer at sa kanyang mga tagasunod mula sa langit at ipinatapon sa kailaliman ng impyerno. Ang kwento ni Lucifer ay nagsisilbing isang malakas na paalala sa mga panganib ng walang pigil na ambisyon at ang kahalagahan ng kababaang loob. Ang kanyang pagbabago mula sa isang nilalang ng liwanag tungo sa pinuno ng kadiliman ay patuloy na nakakabighani at nakakakilabot na nagpapatibay sa kanyang lugar bilang ang tunay na simbolo ng nahulog na biyaya. Seksyon 4, Mga Anghel sa Gitna Natin. Ang ideya na ang mga nahulog na anghel ay lumalakad sa ating kalagitnaan na nakabalat kayo sa anyo ng tao. Ang mga celestial na nilalang na ito na hinubad sa kanilang dating kaluwalhatian ay sinasabing gumagala sa mundo. Ang ilan ay naniniwala na bumubulong sila ng mga tukso sa ating mga tainga. Ang iba ay nakikita sila bilang mga mapagkukunan ng ipinagbabawal na kaalaman, mga kwento ng mga demonyong kasunduan at mga ibinulong na propesya. Ang paniniwala sa kanilang patuloy na presensya ay nagdaragdag ng misteryo sa karanasan ng tao. Seksyon 5, Ang Mga Tagamasid. Ang aklat ni Enoch, isang sinaunang tekstong Hudyo, ay nagpapakilala sa atin sa isang partikular na nakakaintriga na grupo ng mga nahulog na anghel na kilala bilang mga tagamasid. Ang mga celestial na nilalang na ito na inatasang obserbahan ng sangkatauhan ay nabighani sa mga mortal na babae at bumaba sa lupa na sinira ang kanilang mga sagradong panata. Ang kanilang pagdating sa lupa ay nagudyok sa isang panahon ng inagbabawal na kaalalaman at interbreeding na nagresulta sa pagsilang ng mga higante na kilala bilang mga Nephilim. Ang mga aksyon ng mga tagamasid na hinihimok ng pagnanasa at pagnanais para sa ipinagbabawal na kaalaman ay nagkaroon ng mga kapapahamak na kahihinatnan para sa sangkatauhan at sa celestial na kaharian. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing isang babala tungkol sa mga panganib ng tukso at ang kahalagahan ng pag-ingat ng mga sagradong panunumpa. Seksyon 6, Ipinagbabawal na kaalaman. Isa sa mga pinakamatagal na paniniwala na kapalibot sa mga nahulog na anghel ay ang kanilang kaugnayan sa ipinagbabawal na kaalaman. Ang mga celestial na nilalang na ito, na dating nanirahan sa banal na kaharian,
ay madalas na inilalarawan bilang nagtataglay ng mga lihim at karunungan na nakatago sa pangunawa ng tao. Ang ilan ay naniniwala na ibinahagi nila ang kaalamang ito sa mga piling individual na nag-aalok ng mga sulyap sa mga misteryo ng universo, ang mga lihim ng paglikha at ang tunay na kalikasan na mabuti at masama. Ang ipinagbabawal na kaalamang ito na madalas na inilalarawan bilang kapwa kaakit-akit at mapanganib ay naging mapagkukunan ng kapangyarihan at kawasak. Ang mga alamat ay nagsasalita ng mga sinaunang kabihasnan na tumataas at bumabagsak batay sa karunungan na pinagkaloob ng mga nahulog na anghel na ito. Ang paghahangad ng gayong kaalaman, kadalasan ay may malaking halaga, ay sumasalamin sa likas na pagnanais ng sangkatauhan na maunawaan ang universo at ang ating lugar dito. Seksyon 7, mga alamat na tumatagal. Ang mga kwento ng mga nahulog na anghel ay patuloy na tumutunog sa atin ngayon. Ang kanilang impluensya ay hinabi sa tela ng ating kultura at mitolohiya. Mula sa panitikan hanggang sa sining, musika hanggang sa pelikula, ang mga celestial rebelde na ito ay nagsisilbing mapagkukunan ng inspirasyon, pagkahumaling at maging takot. Ang kanilang mga kwento ay nagsasaliksik ng mga universal na tema ng mabuti laban sa kasamaan, malayang kalooban laban sa kapalaran, at ang mga kahinatnan ng pagsuway sa autoridad. Kung titingnan natin sila bilang mga trahedya na figura o masasamang manunukso, ang pangmatagalang pamana ng mga nahulog na anghel ay nagpapaalala sa atin ng mga komplikado ng ating sariling kalikasan at ang laging naroroong potensyal para sa parehong kadiliman at liwanag sa loob nating lahat. Ang kanilang mga kwento na ipinasa sa mga henerasyon ay patuloy na nakakabighani sa ating mga imahinasyon na nagpapaalala sa atin na ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay walang hanggan na naglalaro sa parehong cosmic at personal na sukat.